Okay, magandang araw sa inyong lahat mga dre. Narito na naman tayo at maghahatid na naman kami ng napakamakabuluhang kwentuhan. Kasama natin ngayon ang dating mananabas sa pelikula ni Idol Buboy, Cesar Montano. Mga dre, let's all welcome Sir Jerry Broom Montano. Palakpakan naman, sir! Ayun mga tropa ko. Diba? May live audience tayo. Ayan. Sir, kumusta po? Okay lang. Nice Boss meeting Rai. you. Nice meeting Lagi you, sir. kami nanonood yan. Salamat po. Salamat at hindi mo ako nakalimutan at napunta mo ako dito. Oo naman, sir. Kumustahin niyo yung mga followers natin, sir, na palaging nanonood ng Rai TV. Kamusta po kayo dyan? Mga tol, ito po ang mananabas dati. Ngayon, napahinga. Basta lagi kayong manonood ng Rai TV. Si sir, maraming mga nakasamang mga action stars yan. Especially si Sir Idol Buboy Montano. Oh, parang kapatid natin yan. Yun. Natira akong matagal dyan. Oh, di ba? So, sir, bago tayo mapunta doon sa highlights ng ating kwentuhan, syempre, yung usual na tinatanong ko, ano po ba yung pinagkakabalahan ni Jerry Broom Montano bago mapunta sa pelikula? Wala, player lang ako nung dati, Ray. Naglaro ako kasi medyo kalakas ako ng basketball, kabataan ko. Naglaro ako sa Barrio Obrero, sa Boya. Yan, Boya. Sikat na basketball court noong araw. Pag naglalaro ka, pati sa bubong meron. Kumusta yung mga taga-Boya? Napunta kami dyan, kasama ko sila Sir Onchi de la Cruz. Oo, yan. napanood ko nga eh. Nakakampi ko yun si Ed Vicencio. Ayun ang umpisa kung bakit ako napunta sa showbiz. Okay. Dinala niya ako sa Valiente. Sabi ko, pinanonood ko yan Nandiyan si Nognog, saka si Jose, kapitbahay ko. Sabi ko ganun. Ang sabi ko, sige boss, ano gagawin ko dyan? Hindi, mamimigay ka lang ng leaflets. Nahihiya ako, sabi ko. Nahihiya ako. Mayor kasi tumatakbo si Tirso Cruz doon. Mayor Braganza. Lalaki namin, player kami, di ba? Opo. Laki ko noon, pero payat ako. Laki. May chalego kami. Mayor Braganza po, Mayor Braganza, Mayor Braganza po. Ayun lang po ang role ko. Ngayon, namatay yung kontrabida. Tapos, pinag-aral ako ni Ray Sagum. Pwede ka, bata. Medyo kawig ko pa siya Bong Revilla dati. Yo, bata pa ako. Tsaka niya, may pagkasinito, di ba? Idol ko rin yan. Sa Robin, yung mga idol ko. Yo. Tapos, nag-aaral ako ng idol stand kay Robin Padilla. Ayun na, suntukan, stand, pati pagbarilan, cinematic. Yun. Nung marunong na ako, binigyan na ako ng role ng Valiente. Ako nasiga, ako kanang kamay ni Tirso Cruz. Naging guns kayo ng Valiente. Pero ako na yung parang isa sa pinuno. Inutusan ako ni Tirso. Sige, ubusin niyo sila. Yung mga nangangampanya. Kasi kailangan manalo kami, diba? Dati brutal parang medyo illegal yung Oo, namimigay ng leaflets yung kalaban. Pinagbabaril natin. Sasamahan nyo pala doon. Tapos ang kalaban namin doon, gaway-gaway. Sikat yun sa Valiente, gaway-gaway. Gaway-gaway. Yan. Okay, so doon kayo nag-umpisa. Oo, si Maris yan, saka si Tirso Cruz, Michael de Mesa. Basta doon kayo sa part sikat na sikat yun na teleserye yun. Yes, wala. Ma-extra lang ako doon, masaya na ako. Sir. Kaso nagkaroon ako ng magandang role. Parang unang sabak nyo, ang ganda kagad, Oo, saka nung unang binigyan ako ng dialogue, nahutal ako. Ang dami nanonood, tek. Nakagalit si Ray Sagum, kontrabida yun. Isungitan ako. Ba't ganyan ang umate? Huwag kang kabahan, ako bahala sa'yo. Mga ganun, binigyan akong dialogue. Ang dialogue ko nun, hindi ko makalimutan, unang-una Uubusin natin sila, wala tayong titira dyan. Yan ang utos ni Mayor Braganza. Yun, yung pamamagitan. Tanda-tanda ko ni Sir. Oo. Saka, alam mo, kaya ako namatay sa Valiente. Sikat na sikat yun. Umabot ako 1 taon. Sabi kasi sa akin ni Tirso Cruz, ang pangalan ko Isong. Nagkapangalan na ako. So, siyempre sa Tondo, di ba? Sikat yun Sa mga sikat na ako sa Tondo. Nasa Valiente ko. Kasi, yun lang yung teleseryeng unang-una na action drama. Totoo. Di ba? Ang ganda ng kwento. Valiente. Ngayon, ang sabi niya sa akin, kunin mo si Krista Astal, Isong. Kailangan, dali mo sa akin yan. Type ko yun. Pag nakikita ko yun, sabi ko nga sa kanya, pag nakikita ko yun, sabi ko, Mayor, hanip yung mo.
hanip yung nagugusto mong babae, parang labanos, ang puti. Ayan, sinampal ako ng tiro sa cross. Yan, umiral na naman yung pagkamanyakis. Kasi may pag-ano ko rin. Bad boy na yun yung character nyo. Ngayon doon nagsimula. Nakasama ko na yung mga artista. Tapos, ang pangalawa nun, Del Chero. Del Chero na. Kanang kamay na ako ni tape office to eh. Dahil kay Ed Vicencio. Kaya kung nanonood ka, Ed Vicencio, nasa Amerika ka na. Ang laki na naitulong mo sa akin. Kami nila Nognog, diyan kami sumasakay, isang owner lang kami, Nognog, Jose. Si Elias, yung mga babok, sila yung parang bidar kung ano yun, kami kontrabida eh. Tsaka si na-meet ko na si Aris Cuevas. Di ba magkakasama kayo? Si Aris. Parang kanang kamay ni, sino yung matanda doon sir? Yung si Donya si... Training ba yun? Training. Donya Training? Nanay ni Tirso Cruz. Yun. Sumunod nung Valiente. Kirara muna pala. Mga maitim sila. Kirara. Ay, nagkirara ka din, sir? Kasi tape office yun. Wednesday na ako sa tape office eh. Ang galing ano. Dati, nautalo-tal ako. Pero dati, nung nasanay na ako, Cut na nagsasalita ka pa. Sabi niya. Natuto ko kay Cesar eh. Sabi niya, magbigay ka ng adib dyan. Kailangan may adib ka maganda. Si Cesar, idol ko yun eh. Bago ko makakasama. Kaya, ibang klase umadib yan. Nakakuha ko sa kanyang technique. Ito! Sinabi naman siya, ang laki niyan eh. Humayo ka na. Natsambahan lang ako. Galing no? Galing Alam mo, may dialogue ako dati ron. Yung Day 7, hindi ko makalimutan. Tinderella. Kasama ko si Elias, kasama namin yan. Ang dialogue ko lang, sabi niya, Nat, bakit mo iniwan si Rafael? Lagot tayo dyan. Yun lang dialogue ko, umaba. Binit na ako yung adib ko. Sabi ko, ikaw talaga, Nat. Ha? Bakit iniwan mo si Rafael? Kaya ka pala mahilig sa munggo eh, ha? Ang kamunggo lang ang utak mo. Paano pag nakawala yun? Diba? Pero pasok pa rin yung lines. Ayun, nag-a-adib na ako. Ayun, natutuwa. Galing mo, sir, ha? Galing, ha? Hindi, laking Cesar tayo eh. Ano yung advice ni... Hindi, napapanood ko lang sa kanya. Sabi niya, pwede ka naman mag-adib eh, diba? Nakita mo si Cesar. Grabe, pag bumabaril, nagsasalita eh. Diba? Oo, ibang klase yun. Ganon yung style niya. Ganon yung style niya. So after nung Kirara, tapos yung... Ano yun? Del Chero. Ako na si Jerry doon. Pangalan ko Jerry. Jerry na. Ako sa Jerry na ang pangalan ko sa teleserye. Tapos Day 7 na. Don Juan. Tatlong bata ang bida. Don Juan, Tonton Gutierrez, si Glidel Mercado, Gary Estrada, MJ Moreno. Yun, doon niligawan ni Tonton si Glidel. Kaibigan natin yan si Tonton. Nung panahon na yun? Yung panahon na yun. Doon sila nagkain laban. Sa ako ron, bad boy na komedyante. Makakalimutin. Lagi akong may baril. Jerry! Sabi ni Don Juan. Don Juan! Nakaganyan ako. Yung mga pamangking ko, yung mga apo ko ha, kailangan bantayan mo yan. Malilikot yan. Hindi makakawala yan. Opo! Don Juan! Sabi ko gano'n. Alis na po kami. Sandali, Don Juan. Ano nga po ulit? Kasi makakalimutin yung role ko. So yun sir, parang doon kayo nahasa. So sunod-sunod yung mga project nyo sa TV. Tapos yun na. May mga Day 7 na. Season na. Ayun. Ang producer naman nun, yung manager na niya, Joyce Cancio. Haba na. Kada season, nandun kami. Haba nung 17, no? Nandun ako, mga 6 na season. Si Coco, nauna sa akin yun. Kung sakaling matuloy yung plano mo, boss, ha? May witness ka na kagad. Delikado yung boss. So, andun. Aparte niya si Rochelle Pangilinan. Napasok kayo doon sa pag-arte, sir. Hindi nyo na parang dahil sa basketball. Nagustuhan nyo na. Nagustuhan mo na siya. Kasi kahit pa paano, dati maganda kita. Lagi ako lalo nakilala ko yung mga big star. Nakilala ko si Kuya Epe, sila Bong Revilla, Ronnie Ricketts, Cesar Montano. Sino bang unang action star ang sir, nakasama mo sa movie? Ang unang ko kasama, Jeffrey Santos. Jeffrey Santos muna. Saka sila Jay Manalo. Sa movie? Ano movie po yun? Extra pa lang ako nun. Kasi mga bida na yan eh. Apo. Sama lang ako, tapos puputok ko, babaril ako. Sabi ko, ba't ganito mga role ko rito? Buti, sinambal pa rin ako. Kasi magaganda na role ko ng TV, di ba? Yes. Ayun, nakilala ko si Kuya Epe. Paano kayo nagkakilala? Sa basketball, binigay ako ni Cesar. Kuya Epe, palaruin mo to, malakas to.
Si Cesar kayo, nahihiya siyang ipasok ko, pero si Kuya Ipe, di ba, ano eh, bahal ng mga ano eh, tapang. Pasok mo yan! Nung unang-unang laro ko, pinupotesta nga ako ni Richard Gomez. Hindi nga. Hindi naman artista yan eh. May teleserye yan, Del Chero, araw-araw yan. No? Napasok na ako. Kasi meron naman dun, anak ng mga direktor lang. Diba? Ako talaga may teleserye, araw-araw. Pinoprotesta ka ni Goma. Ibig sabihin, pero naging kaibigan ko rin yan. Malakas ka, sir. Ibig sabihin. Hindi. Idol ko yan. May poster pa rin ako. Maraming idol ng ate ko yan eh. Gusto kong supalpalin. Kayang-kaya ko pero hindi ko na sinusupalpalin. Si Idol Buboy naman, paano kayo nagkakilala? Di ba? Kasi syempre, alam naman nating lahat na ang pinakamarami talagang movie na kinabilangan mo is with Buboy. Oo. Nung nasa character actor ako sa FPJ Production, kinuha ko nila Paquito Diaz, na Romy Diaz. Ako player nung sentro nila. Mga karakter. Sabi niya, attend ka ron, Jerry Boy. Sabi ni Cesar, karakter, kailangan mo yun. Makipag-tropa ka ron. Yun na, naglalaro na ako, player na ako. Ngayon, nakilala ako ni Maggio Del Mundo. Lakas kong paglaro talaga dati. Player ako eh. Punta nangangalabaw eh. Ganun. Tapos, lumalabas na ako sa TV talaga. Ngayon, nakita ako ni Maggio Del Mundo. Jer, sama kami, laro si Cesar Montano. Aba, idol ko yan ah. Sabi ko, idol ko yan. Sige, sama ako kagad. Kahit walang bayad. Montano Cup sa Santa Ana. Lugar niya yun, lagi siya nagpapaliga doon. Hindi niya nakakalimutan yung lugar na yun. Nagkakilala kami ni Cesar. Kakampi ko sila Willie Revilla, may mga sikat. Joko, Ian Veneracion, Philip Salvador, halos lahat ng mga Christian sikat. Ako sentro nila, hindi ako pinapansin. Oy, si Cesar, okay ka lang? Pasok mo na yan, pinasok na ako. Tamba kami, nung nahabol namin, panay-shoot ko. Pinapansin na ako nila Christopher De Leon, nila Philip Salvador. Yan, naging kaibigan ko sila. Yun naman, yung part ng, basketball sa showbiz. Pero yung movie, with ayun, una-una, sama-sama muna ako sa mga pelikula ni Cesar. Yung Warplake, wala pa ako dyan. Sumasama lang ako. Saka dun sa Kaya ni Mr., Kaya ni Mrs. Patapos na, hindi niya ako masingit eh. Okay. Ngayon, nung Kaya ni Mr. na, binibigyan na ako ng role. Ayun, magnanakaw ako. Ayun, nakakulong ako. Ayun, maganda yun, nagnanakaw ako eh. Ninakaw ko yung bahay niya, yung mga gamit ng bahay nila. Tapos binibenta ko, sila rin yung bumibili. Maganda yun, yung Kaya ni Mr. Sabi ni Cesar, bumibili sa Seksena. Ganda nung kaldero na to ah. Pati yung TV, parang kagaya sa amin. Ganyan po talaga yan. Marami po kamukha yan. Kaya ako yung umakit ng bahay nila eh. Tapos binibenta ko. Ayun, away kami, binugbog ako. Ayun, tapos yung dire-diretso na. Nung tumira kayo sa kanya, yung latter part na ba to? O nag-uumpisa pa lang kayo sa pelikula? Hindi, na siya eh. Pagkatapos ng Kaya ni Mr. na ako sa okay. Kanya. Ilang dekada na rin ako sa kanya. Sarap kasama eh. Nagka-problema kayo with your wife, napunta kayo doon na ako. Doon na ako. Tapang kasi asawa ko eh. Ayaw ko na ikwento yun. Kasi pumunta yung asawa ko doon, nagulat si Buboy. Kilala niya yun. So tumira kayo sa kanya, how long po? Tagal. May ilang taon. Minsan, nipapalaro na ako sa mga mayor ng mga artist ng basketball eh. Sa mga Davao, Tabato, kinukuha ko sila. Ayun, pag doon ako, tumatagal ako, nagpapalaro ako, kumikita ako, datawagin ko na lang sila, sundin ko sa airport. Kausap ko yung mga mayor. Yan, unang-una si Cesar, tinulungan niya ako. Sila Kuya Epe. Cotabato niya, puro star yung ko. Tapos kada piyesta, ako na yung nagdadala sa mga artista. Mga 2006 to 2009. Tuwan nyo naman kami dun sa movie na ginawa nyo ni Idol Buboy. Unang-unang ginawa ko dyan, yung Bullet. Yung Mananabas yan. Yung Mananabas yan sa Tanay Rizal. Okay. Lahat kami, mahababuk, naka-contact lens kami. Kayo pala yun? Oo, ang kwento nun maganda. Blockbuster din yun. Oo nga eh. Maganda, si Cesar din na nag-direct nun. Lahat kami, sundalo, pinatay kami. Binuhay kami ng isang matanda. Pinapatakan lang kami ng parang may pinapatak sa amin. Lumalakas kayo? Lahat kami, puro kulay pulang mata. Si Cesar lang ang puti. So, siya lang mabait, kami mga salbahe. Okay. Kaya naging kalaban din namin si Cesar. Sinong nagsulat nun? Si Cesar din. Kaiba ano? Maganda, Talayo ba? Mananabas. So, sino po ba yung mga kasama niyong mananabas doon? Kayo? Romel Montano, ako, Chris Aguilar. Yung iba, sila, hindi mo na matandaan eh, mga character actor din na binigyan ng break ni Cesar.
Kumusta yung movie na yun? Masaya bang gawin, sir? Oo, Kumusta maganda. yung experience? Masaya, saka mahirap. Si Jeffrey Tam, doon na nagsimula. Payat pa nun. Sa Mananabas. Okay. Payat pa siya nun. Siya ang kinuha ng sidekick ni Cesar. Tapos sunod-sunod yung pelikula ni Cesar. Oo. Marami pa nga siyang pelikula hindi nagawa eh. May ginagawa na siya, may mga Hindi naka-pending pa, hindi natapos. Masyado siyang parang iba busy. din, Bas, after nung Mananabas, sir, ulit na. Bullet, yan kasama ko si Jay Manalo ron, kami naman yung kontrabida. Bullet, Ako yung bumugbog sa kanya ron, dumurog ng paa, ng kamay. Nung Tapos torture. siyempre, asintado siya ron di ba? Mga na-Amerikana kami. Tapos pinagtatawanan namin siya, siyempre asintado. Ano? Bullet! Sabi yung ganun. Wala na, hindi ka na makakabaril, bullet! Sabi yung ganun. Utak na, ginamit yung kaliwa, meron pa pala. Game pala, Sharpshooter siya doon, no? Ganda ng pelikula. Ganda ng movie na yon. Medyo ano siya doon, may ADHD siya pero sharpshooter. Oo. Ngayon, wala nang pelikula puro TV na di ba? Basta naman katrabaho si Idol Buboy. Oo, kuwela yan. Sarap kasama. Good timer, biruin ka. Masaya, saka parang hindi siya sikat. Pagkabarkada mo siya, saka sa mga tao. Down to earth siya. Oo, down to earth. Ang beses ko yung dinala sa Tondo yan. Dito, pumunta rito. Dating bar to, dinala ko siya rito. Talaga? Oo, kumanta pa siya. Jamming kami. Kaya ako tinatanong to, sir, kasi syempre, yung mga followers natin, gusto nilang malaman yung mga information na to, mga kwentong ito na kumusta naman ba si Idol Buboy sa likod ng camera bilang kaibigan. Wala akong masasabi dyan. Talagang kalog. Minsan, ako nagdadrive sa kanya, alis kami dalawa. Puro harutan lang. Masasabi mo bang malaking utang na loob mo sa kanya, sir? Oo. Siyempre, nadadala ko siya rito sa Tondo. Sobrang sikat po. Magkano talent ni Cesar, di ba? Opo. Para ba dala mo? Oo, totoo yan. Di ba? Sobrang laki. Hindi natin kayang bayaran. Cesar Pero Montanen. may sakit pa siya. Unang dinala ko sa Tondo yun. Pesta, oo. Yung sumama. Okay. Murami. Sa kanto ng... Diyan lang, malapit lang dito rin. Nung Dinala ko sa terrace. Lahat nagpakalbo yung tao. Pumunta siya. Talaga? Kaka-best actor lang niya yun. Kaya nagpapasalamat ako dyan kay Cesar. Sa Akalog, sarap kasama. Nakakamiss nga eh. Pero alam niya, nandito lang ako sa Bacoles. Pero sir, di ba may movie kayo ni Idol Cesar na di pa nalalabas? Oo, yung Zelda 3. Zelda 3. Silang dalawa ni JM de Guzman yan. Second day of Zelda 3. Tapos yung movie. Oo, tapos na yun. Di na timing siguro. Naku, hintayin natin yan, abangan natin yan, no? Zelda 3, Zelda maganda 3, maganda. Action yan. Kasi sir, JP de Guzman, ang namin. Oo. Ang director. Nakakamiss yung dati, sir, no? Daming Casting ako action, dun. Sa action, no? Bukod kay, di ba, tama ba? Nakasama mo niyo si FPJ? Oo. Si Kuya Epi kasi, sa basketball, nung nag-Star Olympic ako, si FPJ manager namin. Sabi kasi ng mga kontrabidang mga kaibigan ko, sila, yung malaki katawan, yung interview mo, mapapansin ka ni FPJ niya, malaki ka, ang galing mo basketball, kukunin ka niyan. Nanonood sa amin talaga yun. May mga picture ako, may mga dami kong mga picture. Nawala nasasawa ko. Ay, tinago. Ang dami kami ni Ronald Gan, nagbibida ka pa yun. Ronald Gan. Stand on buhay po. Ayun, nakasama ko si FPJ. Sabi niya, parang suplado. Sabi ng iba, pero hindi naman. Sabi niya, gumagawa ako sa basketball, laki ng katawan ko, talagang malakas. Pak! Ganun, talagang kinakalabaw ko. Ang daming kong kalaban. Sila Chuck Perez, di ba lalaki. Sila Ian Villarreal, lalaki nun. Sila, maraming malalaking malalakas. Nakita ko ni FPJ. Tinuro na ako. Kaya gumagano ako, manager na. Eto na, tapos yung game. Ginanon ako. Idol ko yun, sobra, di ba? Kahit sino naman, idol natin. Ginanon ako, bata, pwede ka. Sunod na pelikula. Nasama kita. Salamat po. Nandito lang naman po ako kay Kuya Epe. Kasi kaya parang anak-anakan niya yun. Ayun. Victory party na. Nakainuman namin. Sabi ni Kuya Epe, malalapit talaga ako dyan, Kuya Epe. Nandito pa si Senator Jinggoy. Nung araw, hindi pa siya senador Meron pa lang yata siya nun. Huwag kang tayo ng tayo. Pag nandiyan si FPJ. Bakit? Baka masuntukan yan. Sabi, totoo yan, Tol. Kala ko kwento lang. Totoo yan.
Kwento lang. Ang dami na nagsabi Kasi natagayan ako, inumin mo yan. Eh, ininom niya. San Miguel lang talaga, chocolate eh, di ba? Cerveza na eh. Ininom. Ako, cerveza. Eh, lasing na siya. Eh, ako lasing na rin. Tapos ngayon, tinose ko siya. Tinose niya ako. Siyempre, laking bagay nun. Toast ka Oo, ni syempre, FPJ, di ba? oo. Daking. Parang wini-welcome Tinose ka niya na. ako. Sige, busin mo yan. Eh, siyempre, batang tundo ko, tol eh. Lasing na ako. Habang umiinom ako, tol, titingnan ko siya. Kasi hindi na umiinom. Gano'n na lang. Pero pag ano ro kay PJ, daan ka ng daan. Yung mga ano sa akin ng karakter sa FPJ Production. Minsan mahiling mag-practice talaga. Totoo yan. Tatawagin ka. Kaya yung mga mga stuntman, siyempre, minsan walang kita, di ba? Oo, mga guns niya. Dadaan kay FPJ sa likod. Eh, ayaw na ni FPJ nun, sabi ni Kuya Ipe. Pag gano'n na FPJ. Ayaw niya dumadaan sa likod? Ayaw. Tatawagin ka. Naiilang siguro, no? Tatawagin ka. Mag-practice. Lika Kung ano yung routine, puk, yun. Pero bigyan kang pabuya. Oo, yan ang maganda. Ito, kwento rin ng mga tropa yan. Oo, totoo yan. Pero napakabait ni FPJ talaga doon. Tapos pagkatapos kong uminom, binigyan akong Nagbigay binigyan din. akong budget, binigyan ako. Oo? Eh, maglaro ha. Sunod ha. Ito sa'yo. Maglaro, binigyan ako. Eh, di ko muna pinintahan. Buti sir, hindi ko hindi mo pinintahan tapos. Tandi si Kuya Epe. Oh. Kasi mabait yan, sila Kuya Epe, naabutan ako yan. Oh. Tinago mo muna, tinabi mo muna sir. Tinabi ko muna. Oo. Pag uwi ko, eh nakikisakay lang ako dati. Oo. Eh, pero nagkaroon na ng sakay pero matagal. Kaya ako nakikisabay, Jeffrey Santos. Lagi, barkada ko yun. Ay, sa bahay mo na pinintahan sir. Bigyan ako 10 Oh? libo. Talaga? Sabi ko, dami nito, laki nun eh, nung araw pa yun, di ba? Oo, tapos Sabi hindi ka ko. pa lumalabas, meron ka na, no? Pero may movie siyang nakasama kayo. Hindi, dapat nasama ako, biglang tumakbo ng presidente. Okay. Sumasama ako nun. Sayang, Oo. Pero totoo niyan, nung namatay si FPJ, kami nila Bongokis, Philip Salvador, ang bumuhat niyan. Nasa norte na, di ba? Binuhat namin yan, palakad sa norte. Kayo Oo, yun. na TV pa nga kami. Mm. Kaso masakit nun, nawalan ako ng cellphone. Nice. Ang dami nawalan sila, direct, or Oo, Sinamantala napasok. ng mga Oo, snatcher, dami no? nawalan nun. Pero kami nila Kuya Epe, ang nagbuhat niyan. Sabi mo sir, malapit ka kay Kuya Epe. Ano bang relasyon niyo? Paano kayo naging close? Sa basketball, Basketball sa din. pelikula, kinuha rin niya ako sa pelikula eh. Mm. Silang dalawa ni Sunshine Cruz nun eh. Mm. Eh, mga 3 sequence lang ako. Kung ilang taon sa basketball, mga out of town. Oo. Sila Joko, Oh. parang kapatid ko na rin yan Opo. eh. Si Cesar, bihirang sumama dahil maraming project nun. Mm. Sumasama ako. So kay Kuya Epe po kayo. Ronald Ricketts, yan. Eh, si Kuya Epe. Kumusta siya? Kwento mo naman kami sir, tungkol kay Kuya Epe. Kasi Kuya Epe, wala talagang, coach yun. Talagang pag nagla-basketball kami, mga artista, talagang seryoso yun. Mga galit Stricto. pag hindi kami nanalo, nalakas ng team namin. Si Joko Diaz, Carlos Morales, Lalaki nyo. si Espinosa, magaling din mag-point guard yan. Mm. Ako, Chuck Perez. Mm. Ayun. Pero pagka batindihan na laban, patapos na, lagi akong pinapasok. Papagalitan ka pag hindi mo na-shoot. Crucial So, kailangan sure ball ka. Sisigawan ka niyan para galingan mo lalo. Sa pelikula ba ganun din siya? Maigpit din? Oo, pero hindi. Pag sa pelikula, tuturuan ka pa niyan para lalo kang gumaling. Oo, mahilig siya magturo ng acting. Ito gawin mo. Kung galing mo martinan, Andito kasi yung facial angle mo. expression. Saka idol din yan eh. Isa yan sa mga iniidolo natin. Oo. Philip Salvador. Kumustahin mo sir, sila Idol Philip? Kuya Epe, kamusta na po? Kahit hindi ka nanalo senador, binoto ka namin at lahat ng pamilya namin, barkada namin. Namimiss ko na nga rin yan. Gusto kong pakita sa kanya kaso wala na yung contact ko sa kanila eh. At least sir, I'm sure nanonood yan sila. No? So, Kuya Epe, kumusta po kayo? Ay, Shout Kuya out. Epe. Si Kuya Jerry po. Yan, nakasama natin ngayon. Basta panalo pa rin si Kuya Epe sa atin. Sir, after nung movie, ano naman pinagkaabalahan nyo noon? Siyempre, alam naman natin lahat, bumaba. Humina ang pelikulang lalo na yung action, di ba? Oo. Humina. Ano nang Humina. pinagkaabalahan ni Sir Jerry? Hindi, nung na-injury ako sa basketball, nahinto na ako. Doon na. Doon pa lang. Okay. Tapos yun, natuto ako mag-poker. Mga artista rin, nakikita ko sila. Yung, kasi tournament na ngayon, sila Jan Estrada, nandun. Tournament, parang may manager kami. Ilang taon ako na gano'n, bumuhay sa akin. Okay. Poker. Tournament. Baka Parang paligsahan ng tournament. Opo, opo. ASAP tournament. Mga kalabang mo, mga kano, Chinese, Koreano.
So, natuto ako at gumaling ako. Matagal, bago ako gumaling. Tapos, puyat ako ng puyat. Ngayon, siyempre, montik may nararamdaman na ako. Parang pahinga muna ako, kaya bumalik ako dito sa Bacoles, namin dito. Pero dito talaga kayo. Tundo talaga po kayo. Tubong-tundo talaga ako. Okay. So, yung mga mahilig sa poker dyan, baka siyempre nakakikilala nyo si sir. Oo, nakapa-final table din ako doon. final table. Malalaki premyo. Minsan, nung 16 million guaranteed, pampito ko. Nakuha ko 650. Talaga? Tapos yung manager ko, isa pang tumutulong sa akin, si Mike Takayama. Siya yung Asia Poker King sa buong Pilipinas. Ang siyang manager. Siya ang pinakamagaling. Mabait na tao. Takayama. Okay. Wala na kami pelikula ni Cesar noon. Pahinga muna siya eh. Pinuha ako ni Ronald Gan. Ang role ko, bida kontra bida. Anong movie po? Stuntman, buhay ang punan. Stuntman kami, ako yung salbahe, kaaway ko siya, lagi kami nagsisuntukan doon. Nagbati rin kami. Talaga? Dalawa kayong bida? Nagsuntukan kami, daming gulong. Sa Romblon yung shooting namin. Kasi pag gumawa sila ng pelikula, ang dami. Kasama namin sila Roy Vinson. Opo. Iba-ibang pelikula. Kaya, kahit anong pelikula, sinasama ako. Kasi sanay na ako umarte, sanay na ako sa dialogue, hindi ako nahihiya. Importante kaya mong iba to yung dialogue. Kasi, siyempre, laking TV ako. Opo. Sanay na ako. Iba Paano mo iba to? Dati hindi ko alam kung paano ko sasabihin to. Tama. Sasagot yung artista. Ah. Sasagot yung isang artista. Tapos ikaw na. Tapos yung dulo ng sasabihin nila, kailangan papasok ka na. Hindi, iba rin kasi yung, yung training sa TV. Ibang TV, no? Iba yung TV. Iba. Saka, lalo pag patok na teleserye, sisitayin ka ng direktor. Pag palagi ka nagkakamali, hindi ka nakukunin. Kaya nasanay na ako. Nag-a-adlib pa nga ako. Tapos may isa pa akong ginawa. Recuerdo de Amor. Kontrabida ako ni Dieter, Channel 2. Nandun ka doon, sir? Oo, ako, pinatay ako ni Bembol. Talaga, nandun ka rin pala. Na-late lang ako, pero matagal din, mga 6 na buwan ako. Mahaba din, Recuerdo de Amor. Opo. Ako yung killer nung kontrabida ron. Namimiss niyo na rin umarte, sir? Oo, namimiss ko na umarte. Ngayon, pahinga-pahinga lang ako. Ninegosyo lang kami, tulong-tulong lang kami kinegosyo sa pinsan ko, kay Rubik, sa mga tropa ko. Yan, mga nagmamahal sa akin. Kung sakaling mabigyan kayo ng pagkakataon sa sumabak ulit, umarte, go pa rin, kaya Oo pa? naman, kaya pa. Konting exercise lang yan. Siyempre, na-injury ako, nabali yung hita ako ngayon, malakas na. So, pwede pa ako. Kayang-kaya pa, kahit sa fight, sir. Basta nandito lang ako. Yun. Nandito lang ako sa Tondo. Kaya si Coco, nahiya lang ako lumapit. Nagkita kami niyan sa sa Kiboy Roque. Parang last night, Last night, kumusta ka na? Kumusta si Kuya Buboy? Ganun kagad. Idol, kumusta ka na? Sabi ko, pag wala kami racket, pupunta ako. Puntahan mo lang ako. Pero tagal niya na sinabi yun. Pero nahiya ako. Sama kayo dati, kilala ka pala, sir. Hindi, kilala ko niya nung pinakilala ko sa kay Cesar noon, hindi pa sila magkakilala. Papasa kasi ni Cesar yung TM. Opo. Commercial. Tatakbo ni Senador si Cesar, bawal na commercial. Tinawag ako niyan. Sabi niya, Kuya, pwede bang makilala si Idol Buboy? Si Kuya Buboy, sabi niya. Sige, papakilala kita. Yun, nag-usap sila. Nandun pa yung kababata ni Coco. Kaya hindi ako makakalimutan ni Coco. Kaya natutuwa naman ako, lagi ako nanonood ng Batang Quiapo. Oo, number 1. Sikat na siya ngayon dahil matulungin, parang si FPJ, sila Cesar nung araw, talagang matulungin. Ang lakas ng Batang Quiapo. Ang lakas. Nanonood nga ako eh. Sana mapansin kayo, magkaroon ulit ng pagkakataon na mapanood namin kayo ulit sa pelikula o sa TV, lalo na sa TV ngayon, sir, dami nang ginagawa ng action na. Oo, Di ba? Dami, namimiss ko kasi lahat ng network. dati mga reenactment ng teleserye. Emergency kami lang nila Banjo Romero niyan. Kami lagi. Ginawa ko yung Mahmoud dyan eh. Martilyo Gang, kami yung gumagawa. Mahmoud, yung tinumba ni Hamyas. Ako yung pulis doon ng Mahmoud dati. Para sa akin naman sana, sa pamamagitan ng Rai TV, mapansin kayo, lalo na yung mga producer natin dyan, yung mga idol natin, like Coco, or kahit sa ibang network, Idol Ruro Madrid, sa TV5, basta lahat na pwedeng isa lang si Idol Jerry. Sana po mabigyan ulit kayo ng pagkakataon, sir. Yun naman ang yun naman ang goal ng Rai TV, sir eh. Yung natin sila, ma-refresh natin yung inyong profile para mapanood namin kayo ulit. Yun lang, sir. Yun lang. Pwede Masaya pa na kami doon. Pwede pa kasi lalo ngayon, walang script
Si Coco, batuhan lang ng dialogue. Oo nga. Doon tayo sanay. Siyempre, hindi naman nawawala yun. At saka, hindi lang yun. Sanay din kayo sa fight. Oo, sa fight. O, siyempre, Lalo-lalo na sa fight. nakakarotin ko mga bida dati. Diba? Siyempre, ang nag-aaral ako kay Kuya Baliglesia, kay Direk Bal. Yan, sa Idol Stand, doon ako nag-aaral. Oh, siya Marami ako na natutunan doon. Siya umawak nun, idol. Sila si Boy Rocky, no? Oo, nakapait ko na si Ron Enriquez, si Bong Revilla, sa si Kuya Epe. So sir, meron kayong final message po ba na pwedeng sabihin sa mga followers natin o mga kaibigan nyo sa showbiz na gusto nyong batiin? Anything na gusto nyo pong sabihin, sir? Namimiss ko lang yung mga kasama ko dati. Sila Joko, yan. Sila Soren Legaspi, Ian Veneracion, Christopher De Leon, si Kuya Boyet, yan. Sila Munsur. Yung mga kasama ko lagi, sila Jeffrey Santos, Pierre Legaspi, yan, mga idol ko. Ako kasi kasama ko lagi din si Kuya Conrad. Pag may palaro yan, kinukuha kagad ako. So, lumalawak yung mga ano ko, nagiging close ko talaga yung mga artista. Kami rin nagkikita. Lalo si Brother Cesar. Tol, I miss you, alam mo, may brum-brum Montano nagmamahal sa'yo. Yan! I love you, brother. Yan. Idol, Buboy. Ambay Gusto po dyan. kayo. Pero siyempre may gagawin pa yan, tumatiming lang. Poging-pogi. Naniniwala ako dyan. Mukhang bata pa rin. Fresh na fresh, ano? Malaga sa katawan to. Grabe. Lagi nga ako pinagsasabihan yan. Parang dito matanda, Hindi, no? hindi talaga kumakain ng pork yan sa beef. May bigay na advice sa kanila. Oo, Sa mga nag-uumpisa pa lang. Oo, nakakaharap ko yan dahil kay Diego lalo, Diego Lonzaga, anak ni Cesar. Nakasama ko sa bahay yan, sa kondo. Nung mag-uumpisa pa lang siya, kasi bumalik ako sa tatay niya. Ang galingan niya kasi ganda ng katawan niya ngayon. Di ba? Magaling na, anak ng magaling na artista eh. Siyempre tatay niya si Cesar, di ba? Yes. Ano sila eh, teleserye, yung Totoy Bato. Saka yung anak ni Gary. Si Kiko. Si Kiko. Ayan, pupunta sa kondo yan ni Diego. Ayan, nakakausap ko yan. Sabi ko, kaibigan ko yung tatay mo, mabait yan. Sabi ko, gayahin mo yung tatay mo, yung ugali ng tatay mo at makikisama at sikat ka. Ayun yung mga bagong generation ngayon ng ano. Kailangan wag lalaki ulo mo talaga. Importante yun, sir, no? Oo, sigaw ko, mabait eh, di ba? Kailangan down to earth ka palagi. Oo. Mata sa langit, paa sa lupa. Okay, sir, maraming salamat po. Meron pa po ba kayong gustong idagdag? Baka may nakalimutan po kayo? Wala bukas daw may taping yung ano rito, Batang Quiapo. Oo, yun. Baka magkita na kami ni Coco. Abangan. Boss Coco, I love you. Dito lang si Sir Jerry. Nandito lang ako. Pwede pa. Yun. Lucky Cesar to eh. Ako sakali po, kailangan nyo yung serbisyo ni Sir Jerry, kontakin nyo lang kami sa Rai TV. Makakarating sa kanya. Saka nagpapasalamat pala ako sa pinsang ko, Itata Songko, Robic Songko. Okay. Ayan ang umampun sa akin. Sir. Dito, hanap buhay namin. Ito, makikita nyo. Yan, mga kaibigan ko, sila Onay, sila Mac, ayan ang mga kasama ko rito. Tulong-tulong kami nagbubuhat. Yan, sila Mark, yan. Ano sila, oh? Sila Daddy. Kaway. Ayan, yan. Lagi nanonood siya yan, Ray. Ay, salamat po. Mabuti nga po nakapag-usap tayo, sir. Maraming salamat din sa pagkakataon na ito. At least na-meet ko kayo at kaya nga, Ray, salamat. Napunta ka rito. Oo naman, sir. Ito, dito ako ngayon nakatira. Dating bar, pinuntahan ni Cesar to. Dating bar pala to? Oo. Dinala ko pa si Cesar dito, kumanta pa. Kaso, siyempre, may negosyo na yung si Tata Songko. Kaya mga Glade, mga sabon dito. Pupunta yung mga buyer, tulong-tulong lang kami. Ayun ako ngayon. Okay, so syempre pag may Pero movie, masaya kami. Kapag may movie or kayang-kayang isingit, sir, sa trabaho, walang problema. Kasi malakas na yung hita ko eh. Okay. Pwede na. Yung fight naman, nandyan lang. Opo. Pinag-aralan natin. Cinematic, alam ko na. Ayos. Okay. Maraming salamat, Sir Jerry, bro. Montano, mga dre. Palakpakan naman natin, sir. Rai TV, the best. Salamat po. Pagkatapos ng aming kwentuhan mga dre ay naimbitahan tayo sa dinarayong Filipino-Chinese restaurant dito sa Concha Street, Tondo, Manila, ang Ortiz Restaurant. Nagpapasalamat po kami kay Sir Lino at Ma'am Liza na nag-sponsor ng aming dinner. Grabe mga dre, sobrang sarap ng mga luto nila dito. Si Ma'am Liza. Kumusta po, ma'am? Maraming salamat po at naimbitahan nyo kami dito sa Ortiz Restaurant.
Kumusta po? Okay lang, sir. Thank you, sir, at napadpad kayo dito sa Ortiz. Nagpapasalamat naman kami. Naghanda niya kami ng napakasarap na mga pagkain. Siyempre, Ortiz yan eh. Eh, sikat na kayo nandito. Ninuluto niya si Cesar Montano. O, saka si Robic Songko. Ayan, mga Songko family. Abindanyo family. Hello po, mga suki. Kung gusto nyo pong makatikim ng aming food dito lang sa 437 Concha Street, Tondo. Tapos, meron din kaming branch sa Gagalangin po, sa Del Fuero. Soon, meron din kaming bubuksan sa Malabon City. Wow! Third branch. Pupunta tayo na ba ya? Sa Malabon ha. Matapos na ngayong August, ng last week of August. Ma'am, invite ko kami sa opening Oo naman, sir. Bakit ang mga tropa? Opo. Yung mga Opo. masapagkatauban ng pagkain. Tapos po, nagpo-food trade din po kami at saka nagki-catering din po kami, sir. Okay. Opo. Paano po nila makukontak kayo, ma'am? Sa mga gusto magpa-cater, kung sa May page din po ng Ortiz Restaurant. pag-istahin nila, no? Opo. Okay, salamat po sa pagpapawalan mo sa Oo. Thank you po. Yan. Huwag kalimutan mag-subscribe. Paalam.